Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Ka-Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Mukhang aprobado na mga kaibigan ng Kamara. Ito pong House Resolution na 1499. Ito po yung resolution mga kaibigan na humihimok sa NTC o itong National Telecommunication Commission na suspindihin muna. Ay kumbaga nakasalang ho to sa kontrobersyal itong SMNI na suspindihan ang operation mga kaibigan habang iniimbestigahan yung mga paglabag dito sa franchise agreement. Kasi matapos kasing expose si Ka-Eric tsaka ni Lauren Badoy regarding dun sa 1.8 billion na travel expenses sa mga kaibigan, abay isinalang sila sa Congress at isa-isa naglutangan. Natural, hindi sila magka-frequency ngayon ng palasyo ng Malacanang. Ngayon, itong resolution na 1499 mga kaibigan na hinain ni PBA Party List. Ito si Margarita Nograles. Di ba pagka sinabing Nograles, kung di ako nagkakamali, yan taga Davao City. At alam naman natin na malapit to sa family Duterte ang Nograles. Ngayon dito sa House Resolution mga kaibigan, na hinihimo ko ang NTC na suspindihin muna. Siyempre, mahaba pa yung proseso na yan. Alam naman natin na ang Congress pagdating dun sa franchise renewal o dun sa pagbigay ng prangkisa, ang Congress mga kaibigan, isa yan dun sa may pangil. Kumbaga, sila yung pinakamakapangyarihan kapag mag-i-issue ng mga franchise. Ngayon, ang paliwanag po dyan ni PBA Party List, Margarita Nograles mga kaibigan, nasa 14 na paglabag. Kumbaga marami natukoy. Siguro nasilip po ni Kong Nograles o Congresswoman Nograles mga kaibigan. Teka, mukhang maraming paglabag itong SMNI. At una kasi neto, nung magpatawag dun sa Congress hearing mga kaibigan, si Congressman J. David Suarez. Kumbaga siya yung una na gumawa ng resolusyon. Teka, ba't hindi natin imbitahan? At hindi ako nagkakamali, nakapiit pa dyan sa Congress. At kahapon, pumunta dun sa Supreme Court para umapila yung dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque, na isa rin dun sa host o may programa mga kaibigan dun sa SMNI at nagpasaklolo sila, di ba? Adyan sa Supreme Court. Ngayon, doon sa 14 na paglabag, siguro nakita ni Congresswoman, teka, marami palang violation. Itong SMNI, ba't hindi tayo gumawa ng resolusyon? At aprobado naman ng Kamara. Ilan doon sa mga sinasabing pagpapakalat ng maling balita, yung paglipat dun sa controlling interest na wala pa daw aproba, kumbaga hindi pa daw na-aprobahan ng Kongreso mga kaibigan, pati dun sa paglabag dun sa KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, kasi may mga ilang radio station, kumbaga hindi sila miyembro, di ba, ng KBP, pero lehitimo silang broadcaster. Kaya umaasa naman mga kaibigan si Congresswoman Nograles na nasa pag-aproba na raw ng kumbaga kung titignan ng NTC yung sinasabing posibleng paglabas doon sa mga naturang network. Kasi kung talagang Kongreso masusunod dyan mga kaibigan, alam na di ba? Kasi isa ang SMNI,
kumbagay tinik ho sa lalamunan. Kumbaga sila ho yung bumibira ho talaga sa ahensya ho ng gobyerno. Wala naman hong problema eh. Sabi nga basta ho meron hong basihan. Ang problema ho kasi nag-ugat ho to doon po sa 1.8 billion na travel expenses ni Speaker of the House. Alam naman ho natin kapag sinabi ni Speaker of the House, Martin Romualdez o mga kaibigan, at siya ho ang kumumpas, di ba dyan ho sa Kongreso, napakadali po niyan. Kumbaga, isinalang ho doon sina ka Eric, tsaka sina Lorraine, at sumalang ho doon sa pagtanong ho mga kaibigan, tungkol ho doon sa estado niya, doon ho sa SMNI. At lumutang pa din ho yung pangalan ho na dating sikat ho na broadcast journalist, na si Jason, sana isa ho doon sa sinasabing consultant ng SMNI. Kaya ito ho, magkakaalaman ho to doon ho sa House Resolution na hinain ni Congresswoman Nograles, kung yan ay lulusot, na nagre-request ho sa NTC na suspindihin muna yung prangkisa habang nagsasagawa ho ng pagdinig dyan ho sa Congress. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.